Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Elenita Padernos at shoutout kay Raymond Canonoy. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa isang lugar, isang boses ang nadurog sa puso at sinabing, kung nagpatuloy siya sa ganito, maa-absorb ang aura ko. Isang boses ang umalangaw-ngaw at nakangiting nagsabi, ilang tao, ilang bagay, ang halaga ng kanilang sariling pag-iral, minsan para lang sa serbisyo ng ilang tao, pangupalakol na walang pango, maaari ba nating tawaging pangupalakol? Ibig mong sabihin ipinanganak ako para pagsilbihan itong maliit at hamak na tao. Ano sa tingin mo? Halos magkasing edad lang kayo ng mundo sa lahat ng direksyon, pero sa paglipas ng mga taon, sino ang makakawala sa iyo? Panipi, iyon ay dahil ibinigay sa kanya ng lalaking iyon ang lahat ng tiyan ron. Shit, nanloloko ako kaagad, pagpasok ko. Hindi ko kayang ipagtanggol ang sarili ko, okay. 8 kaparangan bok depressed paraan. Mata ng langit lang ba? Minsan na niyang kinuha ang Tianyanfo para paglaruan ka, pero mas maganda pa sa kanya, ilang taon siyang umalis dito. At ang bata, tumawa ang isa pang boses. Sa sandaling lumabas ang pangungusap na ito, kinailangan itong aminin ng 8 Wastelands book at tumango, ito ang dahilan kung bakit handa akong kilalanin siya bilang Panginoon. Kung hindi, anong mga kwalifikasyon mayroon siya? Bilang Panginoon, dapat mo siyang tulungan. I know. I'll try my best. Ang swerte talaga ng batang ito. Hiniling niya sa aming tatlo na tulungan siya. Hindi ko alam kung anong kapalaran ang mayroon siya sa huling buhay niya. Mayroong ilang kawalang kasiyahan sa aklat ng 8 ligaw na araw. Para itama mo, hindi yung blessing niya na tinutulungan natin siya, it's our blessing. At sa aklat ng 8 ligaw na araw, Aaron mula sa simula ng gaslunok bundok at ilog sa pangkalahatan mabaliw sumipsap aura, hanggang sa dulo, sa kalmado, tulad ng isang lumang monghe general, tahimik na nakaupo doon. Ito ang buong taon ng 8 kaparangan na mundo. Biglang gumalaw si Aaron, sa pagitan ng bibig, isang bibig ng maputik na gas ang iniluwa, iminulat lang niya ang kanyang mga mata, 2 gintong liwanag na mabangis din mula sa mga mata. It's too mind-expanding. It's strange and strange. It's actually a reverse. Pero parang napaka-cool mag-practice. Kakaibang self-talk ni Aaron. Sa oras na ito, ang kanyang mga mata ay medyo naiiba, malalim na itim na mga mata na may pulang dugo, mayroong isang ligaw na pakiramdam ng karahasan at uhaw sa dugo, at ang kanyang malalim na mga mata, ay bumuo ng isang kaakit-akit ngunit sobrang malamig na pakiramdam. Isang katawan ng pilak na buhok na parang silk general, na may hangin at indayog. Isa pang komportableng sigaw. Bahagyang ibinuka ni Han Sanchen ang kanyang mga braso at iniunat ang kanyang katawan saglit. Pagkatapos ay tumayo siya at pinisil ang kanyang kamao ng hindi namamalayan. Pakiramdam niya ay may malaking kapangyarihan sa kanyang katawan. Ilagay sa mask, Aaron drink, bukas. Pagkatapos, ang buong tao ay naging isang ilaw at nawala sa parehong lugar. Isang taon lang, minamaliit ko ang bata. Pagkawala lang ng Aaron, muling tumunog ang boses sa langit sa oras na ito, nagulat at puno ng kagalakan. Taiyan mental method, that's an ancient mystery.
It took this boy only 1 year to be enlightened directly. Is this guy human or not? Ang paraan na hindi pinag-iisipan ng 8 ligaw na libro. It's really beyond my expectation. Originally, I thought it will take at least a few hundred years para sa batang ito kahit na magkaroon siya ng gold body blessing at outstanding talent. So, para mapatatag siya, sinabi ko sa kanya 10 hanggang 100 taon, ngunit hindi ko naisip na hindi lamang siya lumampas sa oras na inaasahan ko, ngunit umunlad din siya ng labis. I'm afraid you and he can't do it. Ang 8 kaparangan na makalangit na. Daan ng aklat. Hindi itinanggi ng boses, inabot ako ng 770,000 taon para magsanay ng Taiyan mental method. Mas magaling sa akin ang lalaking iyon. Gayunpaman, inabot ako ng 560,000 taon. Pero 3,000 bata, 1 taon, haha, hindi ko alam kung dapat masaya ako o malungkot para sa sarili ko. Siguro tadhana na. Ang 8 kaparangan na makalangit na aklat ay bamantong hininga. Mula sa pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, ang 3 tunay na Diyos ay gumagawa ng malaking pagsisikap upang paghigpitin at paunlarin ang isa't isa. Ngunit ang inakala nila ay ang kalikasan ng tao ay mapanganib. Ang 3 monghe ay nagnenegosyo ng walang tubig. Panahon na para sa mundo para ayusin ang direksyon nito, kung hindi. Sana matupad ng batang ito ang mga inaasahan sa iyo at sa kanya, at sa tingin ko siya ang Panginoon. Ang 8 kaparangan na makalangit na aklat ay mapait na ngumiti. Sa sandaling bumagsak ang boses, 2 puting ilaw ang kumislap sa kalangitan ng 8 aksayadong aklat, at pagkatapos ay nawala. Sa oras na ito, nang tumalon si Aaron mula sa aklat ng langit, automatikong binawi ng 8 ligaw na aklat ng langit ang katawan ni Aaron, ngunit sa silid, walang Bai Xiaosheng o ivory. Dahil dito, napakagulo ng Aaron. Makatuwirang sabihin na alam ni Ivory na nakapasok na siya sa 8 kaparangan na mundo. Sigurado siyang mag-iingat na mapanatili ang 8 kaparangan na makalangit na script. Paano niya may lalagay sa bahay ang 8 wasteland heavenly script, pero nawawala ang tao? Isa pang hitsura, kahit si Han Nayan ay nasa kama, na nagpaparamdam sa Aaron na mas hindi sigurado. Anong nangyari kay Ivory? Isipin ito, Aaron rushed out ng bahay, at sa oras na ito, ang singsing sa paligid ng karamihan ng tao at dagandong, sa itaas ng ring, isang mahinang figure, may suot na maskara, ay ang kabaligtaran ng tao na paulit-ulit na nakaatake. Hindi man magaspang ang mukha ng lalaki ay napakabilis at agresibo. Sa entablado, si Ivory ay direktang sinaktan ng lalaki ng 12-dosenang beses sa 1 segundo. Isa pang suntok ang direktang tumama sa kaliwang balikat ng China at Unyong Sobyet. Ang malaking pagkawalang galaw ay nagpalipad sa kanya pabalik ng 10-10 metro. Bagamat nahihirapan siyang patatagin ang kanyang anyo, kitang-kita na ang dugong umaagos mula sa gilid ng kanyang bibig ay nagpapakita na siya ay malubhang nasugatan. You look very good, pero kailangan mong pumunta sa stage para mamatay. Bakit kailangan mo pa? Tumawa ang lalaki at tumingin kay Ivory, na nakasuot ng maskara. Ang kanyang mga mata ay puno ng lechery light, ang misteryosong lalaki, ang magnanakaw ng aso, nang makita niya ako, si Mr. Zhao ay hindi nang ahas na lumabas para makipaglaban. Pinadalhan kanya ng isang maliit na babae sa entablado. Kung hindi, ako ay tretuhin ka ng mas mabuti. Haha, ang misteryosong lalaki ay basura. Pagdating niya sa laban ng grupo, natatakot siyang lumaban kapag nakita niyang ang kalaban niya ay si Zhao Zhenren. Nagpapadala siya ng isang babae para lumaban sa kanya. Minsan, hindi naman talaga magandang bagay na pumutok ng sobra, dahil hindi mo ito matatapos. Sa ilalim ng entablado, dumagundong din ang isang grupo ng mga manunood. Higit pa rito, paimpulse silang tumayo at sumigaw sa entablado, Mr. Zhao, dahil ang misteryosong lalaki ay natatakot na makipag-away at magpadala ng isang babae sa entablado, hinailan niya lamang ang babae at hinayaan ang lahat na tingnang mabuti. Isang salita isang sigaw, biglang naghiyawan ang mga tao. Pinipigilan ni Ivory ang kanyang galit, at pagkatapos, na may swerte sa kanyang kamay, direktang sumugod kay Zhao Zhenren. Give face, huwag kang mahiya. Hinamak ni Zhao Zhenren ang isang ngiti, hindi sa likod, diretsong palad sa nakaraan. Nang magbanggaan ang kanyang mga palad, nabigla si Ivory pabalik ng ilang hakbang sa lugar, at bumulwak ang isang bibig ng dugo mula sa kanyang bibig.
Sa maskara, sobrang putla din ng buong mukha niya. Ngunit bago dumating si Ivory at hingal na hingal, lumipad muli si Zhao Zhenren. Si Ivory ay wala ng oras upang labanan, kaya't kinuha niya ang isa pang palad sa kanyang katawan, at ang kanyang buong katawan ay lumipad pabalik, at ang dugo ay hindi lamang lumalabas sa kanyang bibig. Dahil hindi mo alam kung ano ang gagawin, huwag mong sayangin ang oras ko. Kasabay nito, biglang inilabas ni Zhao Zhenren ang kanyang berdeng ahas na dobleng espada at sinaksak palayo sa isang flash ng lamig. Ang mukha ni Ivory ay parang abo. Matatapos na bata. Ngunit sa oras na ito, isang pares ng malalaking kamay ang biglang lumitaw, na may hawak, at pagkatapos, isang liwanag na langaw, isang bahagyang pagliko sa hangin. Naramdaman ang temperatura at pagkakilala mula sa malaking kamay na nakapalibot sa kanyang baywang, hindi namamalayang tumangala si Ivory at tumingin sa taong humawak sa kanya. Nang makita niya ang maskara sa kanyang mukha, nakangiti ang buong mukha ni Ivory at marahang hinawakan ang damit ni Aaron. Kailan? Isang malutong na tunog. Nang marinig ito ni Ivory, mabilis siyang lumingon. Nakita niya na ang green snake sword sa kamay ni Zhao Zhenren ay hinawakan ni Aaron gamit ang isang kamay. Nagulat si Zhao Zhenren at gustong bawiin ang espada. Gayunpaman, nalaman niyang kahit anong pilit niya, hawak pa rin ni Aaron ang espada ng mahigpit. Mysterious man. Damn it, nasa stage ang misteryosong lalaki. Hindi ba ang lalaking iyon ay natakot kay Zhao Zhenren na umakyat sa entablado? Oo, bakit ka bigla-bigla na lang? Panipi, ang biglaang pagsulpot ni Aaron ay nagpatahimik sa mga manunood, na abala pa rin, sa oras ng kanilang pagkain. Sa oras na ito, walang sigla si Aotian. Sa isang atek, ngunit nang lumitaw ang Aaron, hindi niya maiwasang tumayo ng tuwang-tuwa. Sa isa pang loft, bahagyang sumimangot si Luruxen. Sa labas ng grandstand, mariing itinikom ni Ye Gotcheng ang kanyang mga ngipin. Originally, nang mabalitaan niyang biglang nawala ang misteryosong lalaki at si Qin Shuang, tuwang-tuwa siya nang makita niyang hindi mismo ang misteryosong lalaki ang lumalaban sa challenge arena. Ngunit ngayon, hindi siya masaya, ngunit ang ilang ayaw ay naikuyom ang kanyang kamao, ang lalaking ito, paano na naman? Ang higit na nakapagpapahangga sa kanya ay ang dahan-daang pagdating ni Qin Shuang sa oras na ito. Frost, okay ka lang. Tatlong magpakailanman makita Qin hamog na nagyelo bumalik, kaagad kinakabahan pag-aalaga paraan. Bahagyang umiling si Qin Shuang, Master, okay lang ako. Hindi ko ba narinig na nawala ka kasama ang misteryosong lalaki? Did he? May ginawa ba siya sayo? Master, niligtas niya ako. Kung hindi, baka nasaktan ako ng may ulterior motives. Dahil doon, malamig na tumingin si Qin Shuang kay Ye Gotcheng. Iniwas ni Ye Gotcheng ang mga mata, hindi nang ahas na tingnan si Qin Shuang. Nang makita ito, malamig ang mukha ni Master Sanyong. Halos nahulaan na niya kung ano ang nangyayari. Binasag ni Qin Shuang ang deadlock na may ngiti, Master, pwede mo ba akong tulungan tumaya? Pusta, Frost anak, hindi ka sumasali sa mga sugal na ito, paanong? Free forever strange way. Lahat ng gamit ko, bilhin mo yung mystery man para manalo. Hindi nagpaliwanag si Qin Shuang, ngunit mahina niyang sinabi. Lahat ng gamit mo ay binili ng misteryosong lalaking si Ying, Qin Shuang, nababaliw ka na ba? O, pagkatapos mawala sa misteryosong lalaki at mawala ang kanyang pagkabirhen, tinatrato na lang niya ang mga masasamang tao bilang kanyang sariling mga lalaki. Sa oras na ito, ngini siya ng engkanto sa isang tabi. Napangiti si Qin Shuang at ibinigay ang lahat ng amethyst kay Sanyong. Malamig ang tingin niya kay Abos Xianling at sinabing, pwede mo akong bastyusin, pero iniinsulto mo siya. Ano ka? Iniwan ang pangungusap na ito, tumalikod si Qin Shuang at direktang umalis. Hingal na hingal ang immortal na Master Tai doon sa sinabi ni Qin Shuang. Sa makatarungang alyansang ito, walang nangahas na magsalita sa kanya ng ganito, ngunit sa sandaling ito, sa entablado, biglang kumilos ang misteryosong lalaki. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.